Praise God. Hallelujah. Sound check. Okay na ba? Magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Nasa pag-aaral po tayo ng the importance of obedience. And I hope nakikita po natin na napaka-importante po ng ating pagsunod. Sabi nga po sa inyo, from Genesis to Revelation, magmula po kay Adan hanggang sa langit ngayon po, ang nais po ng Lord, lahat po ng kanyang nilikha ay maging masunurin. At hindi po tayo na sumusunod para tayo po ay maligtas. Dahil ang kaligtasan po ay pinagkaloob na po niya kahit nung wala pa tayong ginawang mabuti, nung tinanggap natin ng Lord, ligtas na ho tayo. However, ang ating pong pagiging obedient sa Kanya, nagpapatunay lamang po na tayo po ay ligtas. Hindi pwedeng i-claim o angkinin ng isang tao na siya ay ligtas pero pasaway sa Diyos. Imposible po yun. I'm not saying na perfect na po tayo. Nagkakasala po tayo. Pero alam niyo po yung nagkakasala ka pero meron kang puso na, Lord, baguhin mo pa ako. Hindi po yung iba nagkakasala pero okay lang. Wala pong ganon. Wala pong mga balasubas na Kristiyano. Walang lamaran na Kristiyano. Kapag nagkakamali po tayo, alam mo, Lord, baguhin mo pa ako, patawarin mo po ako, gusto ko pong lumakad ayon sa iyong katwiran. Amen. So, ang pagiging obedient po, hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkakamali. Nagkakamali po tayo, pero yung puso mo, alam mo na gusto mong sundin ang Panginoon. At masusunod lamang po natin ang Panginoon dahil sa biyaya niya. Dahil sa banal na Espiritu na gumagawa po sa atin. Amen. So, sa mga nagdaang linggo po, Sabado po nating natalakay po ang obedience. Yung una po is obedience is the fruit of true repentance. This is very important, no? Kung talaga pong tayo po ay nagrepent na, tumanggap sa Panginoon. Ang obedience po, katulad ng sinasabi ko kanina, ito po ang bunga ng ating pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. And then, the second Saturday po is obedience leads us to spiritual growth. Hindi ka lalago sa pananampalataya, kapatid, hanggat hindi ka susunod sa Panginoon. Lagi kang talunan, lagi kang pikon, laging magulo ang buhay mo, laging wala kang kapayapaan, lagi kang walang kagalakan. Pero sa pagsunod sa Diyos, no, sa kalakasan na binibigay niya po sa atin, no, magiging kumpleto po ang buhay po natin. And just last week po, pinag-usapan po natin, obedience brings divine protection. Wala pong, lahat po ng pasaway napapariwara. Kung napapansin niyo po, kung minsan po, tagal na natin nagiging pasaway, pero mabiyaya po ang Lord, nandun pa rin ang protection niya. Pero wag po nating sagarin ang biyaya po ng Lord. Amen. Ang pasensya po ng Diyos. Nakita po natin na anuman ang sa buhay po natin, kahit po ang naranasan natin noong 2020, no, pinotektan po tayo ng Lord sa COVID dahil sa ating pagsunod. Amen. Nandyan po ang protection niya. Imposibleng po maprotektahan ka ng Panginoon, pero magkaiba ang lakad mo. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, lagi kang nasa tabi ng Panginoon, sinusundan mo siya, nandun po ang protection. Kung ang Panginoon po ay papunta rito at papunta ka doon, hindi ka niya puprotektahan at hindi ka niya mapaprotektahan. Kaya nga po, lagi lang po tayong sumunod para nandyan po lagi ang divine protection. And tonight, kung ready na po kayo, are you ready? Amen. Ang ating po pag-usapan is obedience is a key to God's blessings. Ang pagsunod po, ito po ay susi sa mga pagpapala ng Panginoon. Now, take note, hindi po natin pag-uusapan ang mga pera po, no? Dahil ang pera po, yan po ang pinakamaliit na pagpapala po. Hindi po dapat natin isipin na kapag ikaw ay maraming pera, ikaw ay tunay na blessed na. Marami pong tao, maraming pera, pero po hindi po sila tunay na blessed. Walang kapayapaan, walang kagalakan, higit sa lahat, walang buhay na walang hanggan. Ang tunay na pagpapala ay yung pong ikaw ay na kay Kristo. Kahit na wala kang pera. Kahit na wala kang pamasko. Amen. Marakal rin mag-amen. Lalang pamasko. Pero alam niyo po, hindi po nagkukulang ang Diyos. Hindi magkukulang ang Diyos. Mararanasan pa rin po natin ang pagpapala niya.
yung mga financial blessing, mararanasan po natin yan. Sundin nyo lang po yung principle ng Panginoon. Ano po yung principle niya? Una po, ibigay yung para sa Diyos. Amen. Wala na po si Cesar. No? Pero yung para sa Diyos, huwag yung kalimutan. At yung pong, tandaan nyo po, ang principle ng Panginoon, the more you give, the more you will receive. Tandaan nyo po ito. At ilang mayayaman na po ang aking nakilala, na kahit hindi po sila Kristiyano, lalo na po nung nasa Ortigas po ako noon, nasa ilang araw na pag-aaral po about business. At ang sabi nga po sa inyo, may itong mga ilan, bilyonaryo, pinakabatang mayaman na nakilala ko, 23 years old, Vice President po ng Nestle Philippines. Ang kanila pong isa sa mga ginagawa po nila para sila po ay mabless, ay magbigay sa charity. Pinaniniwalaan po nila, yung kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay lalong pagpapalain. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka naniniwala sa pagbibigay, alam marana ka talaga. Ang Lord po, ang Diyos po ang nagpakita kung paano pong magbigay. Yung pong pinakamabuti niya, for God so loved the world. Na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay po niya, hindi po ang langit, hindi po ang mga angels, hindi po ang mga ginto, binigay po niya yung isang anak po niya sa atin. Upang tayo po ay maligtas lang. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, hindi mapunta ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po ay napaka-galante. Yung oxygen po natin, buti na lang po hindi nakabote, hindi nakatangke. Kahit saan ka pumunta, nakakahinga ka po. Yun nga lang kapag may umutot, kung minsan mabaho. No? Pero nakakahinga ka pa rin. No? Unlimited po. Unlimited din po ang tubig, lalo na dito sa Pilipinas. No? Unlimited po. Kaya lang po yung iba, ayaw na po nilang magpagawa po ng deep well. Buti po sa atin dito, nagpa-deep well po tayo. Noon po, problema po natin yan, no? Yung wala tayong tubig, kapag walang tubig ang water district pa po noon, mabaho na po yung CR. Isa po sa mga ikinagalak po talagang pagpapala ng Lord dito sa ating bahay-sambahan ay yung pong bigyan niya po tayo ng malinis na tubig. Amen. Kaya pindihat ang aliwakya kayo po at nagsasakit lahat yan, wala ng problema. Ating pangbayong CR. Hindi po pa mabiyaya ang Lord. But anyway, hindi po yan ang mga blessing na pag-uusapan po natin. Higit pa po dyan sa mga blessing. At matuto po tayo sa 3 taong pag-uusapan po natin ngayon sa Bible. Dito po sa Luke 11:27-28, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed are those who hear the word of God and obey it." Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, sa kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, at malalakas po kami. Wala kami sa mga hospital. Wala po kami sa banig ng karamdaman, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pinagpapala mong bawat isa. Narito po kami, Panginoon, upang una sa lahat, sambahin ka, papurihan ka, pasalamatan ka, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang sa amin sa araw-araw, Panginoon. At Lord, patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Lord, sa mga nagawa po namin na isip, Lord, at nasabi na hindi po tama. Linisin niyo po muli ang bawat isa sa amin ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang hindi magkaroon ng pagkakataon ng open door ang dyablo sa aming mga buhay. And we allow you, Holy Spirit, once again to move to each and every individual sa aming mga buhay, lalo na po sa aming first-timer, Panginoon. Dalangin po namin na kumilos ka. Ikaw po ang magpaliwanag, open the hearts of our understanding sa mga salita mo, Panginoon, that we may receive the full blessings from your word. Transform us, change us, O God, from glory to glory by the renewing of our minds through your powerful word. Once again, Lord, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, Lord, as we believe and receive your word. To you be all the glory, honor, and praise.
In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Hallelujah. Now, ito pong binasa po natin at nung po nag-preach po ang Lord at marami pong namangha po sa Kanya. Ang sabi po dyan, meron po daw isang babae na sumigaw, no, pinagpala ang ina, ang nanay na nagsilang sa iyo at nag-alaga sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Ang sabi po ng babae dyan sa Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Blessed rather are those masigit na pinagpala who hear the word of God, yung narinig nila ang salita ng Diyos. Yung marinig mo lang po ang salita ng Diyos, pinagpala ka na. Ngayon, higit ka pang pinagpala kapag sinunod mo ang salita ng Diyos. Now, sino po ba ang nagbigay ng nagsilang sa ating Panginoong Hesus bilang tao at nanggalaga? Si Mary. At sino po, di ba ho ba si Mary, sinabi ni Angel Gabriel. Ang Angel Gabriel, isa po sa pinakamataas na anghel sa langit, ang nagsabi kay Mary, Blessed are you Mary among women. Higit kang pinagpala, Maria, sa lahat ng kababaihan. Ang sabi po ng babae sa crowd, no, pinagpala si Maria. Pero sabi ng Panginoon, mas higit na pinagpala tayo kesa kay Inang Maria, na ina po ni Jesus sa flesh, na kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod po ang salita ng Diyos. Ito po talaga ang tunay na pagpapala. Ang tunay na pinagpala, yung pong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Nakikinig ho ba kayo? And I hope sumusunod din po tayo. Para yung sinabi, ang nagsalita po dito na higit na tayong pinagpala kesa kay Mary, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya kapatid, pinagpala ka na kung nakikinig ka sa salita ng Diyos at nag-o-obey ka. Amen. 1 John 3:22, and we will receive from Him whatever we ask. Ano man ang hilingin natin, ano man ang padalangin natin, tatanggap tayo mula kay Kristo. Bakit? Because we obey Him and do the things that please Him. Dahil sumusunod tayo at ginagawa natin yung kaaya-aya, kalugod-lugod sa Kanya. Amen. I hope maliwanag po sa atin to. You want to be blessed? Trust and obey. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus. You need to trust and obey. Kaya alam niyo po, maraming Kristiyanong hindi happy because they do not trust and obey Jesus. Trust and obey. Amen. Kapag narinig mo yung word ng Lord, trust in the Lord and then obey the word. Amen. Now, sabi nga po sa inyo, 3 tao po ang pag-aaralan natin sa gabing ito. Medyo mahaba po siya. I will try na i-concise po ito in the clearest way possible na maunawaan po natin. Now, number 1, obedience is a key to God's blessings. Una po nating matutunan yung buhay po ni Noah. Noah's obedience saved his family from God's wrath. Sino po hindi nakakakilala kay Noah? So, kilala po natin si Noah. Yung sa Bible po, sino po si Noah? Yung pong gumawa ng ark o for the first time ng isang malaking barko. At dahil po during this time ay lumubog po ang buong mundo dahil linipol po ng Panginoon ang sanlibutan dahil po puno na po ng kasamaan ang kaisipan at puso ng tao. Na kung di po kayong naniniwala na lumubog po ang buong mundo, punta kayo sa iba't ibang lugar, lahat po sila marami po, lalo na sa mga malalaking bansa, marami po yung ang history po nila, alam nila lumubog ang barko. Pero ang mundo. Hindi ko po makalimutan dahil 3 beses na po kaming nag-hiking dyan sa Arayat nung kabataan ko pa. Nung first time kong sumama po sa hiking po namin, bagamat marami pa pong MPA noon dyan, at wala po talagang gas-gas na daan, talaga pong lalo na sa bandang taas po, virgin po talaga yung forest. Pagdating po namin sa taas, malapit po sa tuktok, sabi ko ganyan,
sa sarili ko. Kristiyano na po ako noon. Lord, mapapatunayan kong lumubog ang mundo kapag nakakita po ako ng kakaibang shell sa bundok Arayat. And to make the long story short po, no, nag-uukay po ako, nagtataka yung mga barkada ko, mga pataklaya yata, mga ngulkulya yan. Aligo ka ako, basta't naghukay po ako. Wala pa pong isang, one foot ang aking nahuhukay. May mga shell na po akong nakita. Napasigaw po ako. Sabi ko, ay tutupin ka ako, no? Ninano ka, hera. Tutupin limbugyan niya ito. Bakit? Ating shell. Ay, po, tating bumay, ay, kakanala rin niya. Ako lawin niyo lang. Kakaibang shell po ang mga nakita ko. Totoo po, kung ayaw yung maniwala, hindi manik kayo, diyan yung mangulkol. Makatamo ka sa gulita. Kung bisa maniwala, hindi manik kayo. Anyway po, pag-ilala ko po ngayon at pag-aralan po natin ngayon si Noah, na kung paano yung obedience niya, na-save niya ang family niya, dun sa galit ng Diyos. Galit ang Diyos po during this time, that's Genesis chapter 6. Ang mga tao po dito, bawal pang kumain ng mga karne. No? Pinayagan lang po ng Diyos na kumain ng karne pagkatapos po ng flood. Anyway, hindi ko po ganong di-discussion. Sabi po dito sa Genesis chapter 6, 9-14, this is the account o yung kwento ni Noah at saka po yung kanyang family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So kilala niya po ang Diyos. At Noah had 3 sons, ang kanyang tatlong mga anak, Shem, Ham, and Japheth. Did you know na ang sabi po ng mga scientists, 3 tao lang daw po ang pinagmulan ng tao na iba-ibang lahi. Ito po yon, si Shem, Ham, and Japheth. Anyway, sabi po dito sa verse 11, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. So hindi ko na po tatapusin lahat yan. Ito po ang dahilan na bakit po nais po ng Lord na anuhin po niya. Sabi po, lundag po tayo sa verse 13, ang sabi po ng Diyos kay Noah, I am going to put an end to all people. Sabi po niya, for the earth is filled with violence because of them. Lahat ng tao kanya, nipulin ko, I am surely, siguradong, sabi po diyan, going to destroy both them and the earth. Lahat po, no? So make yourself, gumawa ka ng arko, sabi po ng Panginoon. No? Of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Did you know na ang Noah's Ark po ay totoo po ito, 1950s, na-discover po siya ni, sino po kasi naka-discover din po dun sa Ark of the Covenant. Anyway, nakalimutan ko na po yung pangalan niya, no? Ayun po, narinig ko po yung pangalan niya, no? Pero nung minsan po nasa area po siya, nasa aeroplano po, nakita po niya parang may shape na barko at sinadya po niyang pumunta po doon. Mas-search niyo po ito. Pero marami pong nagsasabing hindi totoo, hindi totoo. Siyempre, no, mga demonyo po yan. Sabi po ng Bible, the God of this world is Satan. Si Satanas po. Kaya nga po, alam niyo po, yung mga milagrong merong nabubuhay sa patay, humaba po yung paa, no, nagkaroon ng kamay, hindi po nila, yung bulang nakakita, hindi po binabalita yan. Bakit po? Ang media po, ang may control po niyan, si Satanas, mga anti-Christ. Hindi po nila papayagan po yan, pero kung manunod po kayo doon sa mga Christian news, buti na lang po, meron na pong YouTube ngayon, mapapanood nyo po yan, na hanggang ngayon kumikilos ang Diyos. Ayan po yung nakita po ang sabi ng Bible, ang arko ni Noe ay nasa Mount Ararat. Yan po mismo ay nasa Mount Ararat. Sino naman po yung kapangpangan po? Hindi naman mamuting-muting nagawa pong barko keng babo na ning bundok. Thousands of feet. At saka napakalayo po ng dagat. No, at ang kamangha-mangha po dyan, yung mga kinuha pong kahoy na sample, wala pong, alam niyo po yung mga ring sa di ba kapag pinutol po yung trunk, makikita mo po yung ring? Mabibilang mo kung ilang taon na po yung puno. Sa bawat ring, 1 taon. Yan pong yung mga cypress wood na pinagamit po ng Diyos dyan,
walang ring. Bakit po? Yan po, kasi po, kaumpisa pa lang po, 1,000 years pa lang po ang mundo po dito, magwa 1,000 years pa lang po ang mundo po dito. No, actually 500 years pa lang, kasi 500 years pa lang po, so more than 500 years pa lang po ang creation po dito. No, pong sinabi ng Lord, magkaroon ng lumabas ang mga puno at halaman mula sa lupa. So yan po yung lumabas ang mga hayop, lahat ng klase ng hayop sa lupa, gumagapang, sabi po dyan, no? Mababangis na hayop, lumabas po. Diyan po yung sagot. Ano ang nauna? Itlog o manok? Manok. Hindi sinabi ng Diyos, magkaroon ng itlog at after 21 days, mapisa. Hindi po. Ang sabi po niya, magkaroon ng manok, tokok. Kaya nga po dyan, yung ginamit po niya, wala pong na malalaking punong kahoy po ito. Anyway, hindi ko na po ganong didiscuss yan. Ang sabi ko lang po sa inyo, totoo po yung creation. No, hindi po totoo yung Big Bang na basta na lang tayo lumitaw. No, katulad na sinasabi ko sa inyo, maniniwala ba kayo yung speaker dito at saka mga ilaw, bigla na lang lumitaw dyan? Alam nyo, bigla, yan po'y bunga ng Big Bang. Tsaka yan, yung mga chandelier, bigla na lang lumitaw dyan. Hindi po, merong naglagay. Ang mundo po, mga stars, mga puno, hindi po biglang lumitaw dyan, merong naglagay. Amen. Parang po yung naglagay, hindi po yung bride ito, no? Meron. Anyway, sabi ng Panginoon, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Verse 22, Noah did everything just God commanded him. Nung merong inutos ang Diyos, kung kayo po si Noah, hindi ba kayo magtatanong, Lord, ano itong pinapagawa mo? Anong lulubog? Hindi po. Si Noah, alam niyo po, ang tunay na masunurin, hindi mo na kino-question ng Diyos. Bakit? Kasi nga Diyos siya. Bakit mo siya kukwestiyonin? Kung meron kang, kung meron kang tanong, marami pong hindi masasagot sa tanong po natin. Dahil ang utak po natin, nakala natin matalino tayo, limited po yan. Finite. Infinite po ang Diyos. Kaya po si Noah, ganito po siya, na talagang by faith, kahit hindi niya naunawaan, sumunod siya sa Diyos. Napakahirap po nito, no? It is so challenging for Noah na to obey God. Una po, first time niyang marinig ito, yung mensaheng ito na lulubog ang mundo. Hindi pa niya po, kahit pong wala pong baha po noon. Kasi walang corrupt na mga contractor noon. Maayos yung, yung flood control. Wala pa siyang nakitang baha sa buong buhay niya. Iisang kontinente lang po noon. Alam niyo bang isang kontinente lang tayo noon? During the time of Peleg, kung nagbabasa kayo ng Bible, doon hinati po ng Diyos na 7 continents. Pinaghiwa-hiwalay po ng Diyos po. Ang isang lupang napakalaki. So, ano po ito, no? Ano pa ho itong... And then, siguro nung diniscuss po ng Lord, ganito kalaki yung binigay po niya ito. Kung ilang cubits po itong barko, kung ilang feet po siya, gano'n siya kahaba. No? Very specific po ang Lord, details. Kung hindi na po natin babasahin kasi hindi tayo, basahin nyo lang po sa bahay. Detalyado pong sinabi ng Diyos kung paano niya gagawin. Si Moses po, hindi architect, hindi rin engineer. Sumunod lang siya sa Diyos. Ay, si Noah, sorry. No? Malilito ko ang Snow White na Bopa Kangkay. Nung Snow White ba yung, Cinderella ba yung ating 7 dwarfs? Well, anyway, si Noah po, ito pa ho yung dito. Habang ginawa po niya yung arko, for almost 100 years. At nagpipreach po siya. Imagine na tinatawanan po siya ng mga kamag-anak niya, kapitbahay niya. At saan po siya gumagawa po ng arko? Sa itaas din po ng bundok. Sinasabi po niya sa mga tao na gugunawin ng Diyos ang mundong ito dahil makasama na ang tao. Nagpipreach po siya. Tinatawanan po siya. Kung kayo po si Noah, susunod ho ba kayo? Ang hirap po, hindi ho ba? Pero si Noah po, kaya nga po tinawag po siya ng Diyos na righteous man. Blameless during his time. Bakit po? Wala siyang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos lamang.
Kung tunay natin pinagtitiwalaan ng Diyos, wag po natin siyang questionin. There are times, gusto ng dyablo, gusto ng ating laman, questionin ang Panginoon sa kahirapan na ating nararanasan, sa mga problemang nararanasan natin, maging sa kirot ng ating pangangatawan. Gusto po ng dyablo, questionin mo. No? Na questionin mo ang Diyos, tanungin mo, magreklamo ka sa Diyos. Pero kung talagang ikaw ay tiwala sa Diyos, hindi ka magre-reklamo sa Diyos. Dahil alam niyo po, sa dami po ng kirot ng katawan ko na naranasan ko na, sa dami po ng tusok na naranasan ko na po sa hospital, kahit po lalo na nung ICU, ang dami pong tusok sa ICU. Pero natutunan ko pong, Lord, alam mo po lahat ito. Hindi ka na-surprise bakit ako nasa ICU. Hindi ka na-surprise bakit nangyari sa akin to. Alam mo to, Lord, at alam mo rin ang solusyon. Bigyan mo ko ng wisdom, Lord, para mapagtagumpayan ko to. Ang kailangan po natin, wisdom. At lagi kong sinasabi, alam ko, Lord, temporary lang ang buhay sa mundong ito. Lahat tayo, kung hindi pa tayo susunduin ng Panginoon, mamamatay po tayo. Temporary lang ang buhay dito. Tignan niyo po si Enrile. Meteya rin. Di ba nung una lang po natin to, 90 na ba Enrile? Wow! 91, 92, hanggang nung nag-99 na siya. Umeteya yan Dalmatian. 101. Kayo ho ba, gusto nyo pang umabot ng 100? Wala na kayong barkada kanita, nino pagsabihan nyo kanto. Di ho ba? Kaya sabi ko nga po, no, last Wednesday, sabi ko po, nung minsan nanood kami ng balita ng misis ko, ang sabi daw ng pamilya ni Enrile, ipag-pray daw po ang kanyang ama, nasa hospital eh. Sabi ko, nung pagpa-pray natin, gusto pa nila bang humaba yung buhay ng, no? Nino pang barkada na, ninong, kung 101 ka na, nino pang kasiyo mo kanita? Nino pang kasiyo mo ka? Ako po sabi ko, Lord, kung di ka pa darating, ang gusto ko lang po, no? Siguro mahaba na yung 75 at saka 80. Yun lang po talagang sabi ng Bible eh. 70 or 80. After na ng 80, nino pang ka-chokaran mo kanita? Antin dyan yung chokaran eh. Ana-ana pong kayo. So, nung natapos po yung ark, yung ark na pinapagawa ng Lord, sa chapter 7, 1-7, ang sabi po dito, the Lord then said to Noah, go into the ark. Pumasok na kayo. Sabi po dyan, you and your whole family. Ito po yung kamangha-mangha dito, ay yung pamilya po niya, yung asawa po niya, hindi po tinawanan si Noah. Hindi sinabing masira na katabuntak na Noe. Yung tatlong anak niya, hindi rin po, bakit po naniwala po? Tsaka po yung mga manugang, sumama po. Kaya nga po 8 sila sa arko. 8 tao lang po ang naligtas po noon. Tingnan niyo po, no, nanampalataya po ang mga ito sa Diyos ni Noah. Bakit po? Bakit sila naniwala kay Noah? Because of integrity. Sabihin niyo po integrity. Kaya nga po kung wala kayong integrity, walang maniniwala sa inyo, pati pamilya niyo. Yung sumunod kayo sa Diyos. Bakit sumunod sa Diyos ang mga ito na hindi man kinausap ng Diyos? Oy, totoo nga sinasabi ko sa tatay niyo, gumawa kayo ng barko. Kundi, mamamatay kayo. Bakit? Sa salita lang ng tatay nila naniwala dahil sa integrity. Bakit? Sabi ng Diyos, si Noah is a man of integrity. Blameless. Righteous man. Kaya kung minsan po, we-win natin yung pamilya natin, tayo mismo po, sa pamilya po natin, kung minsan meron po sa atin, bato-bato sa langit, no, wala tayong integrity sa ating pamilya, yung masamang ugali natin, magmumura pa tayo, eto pa, pamilya mo na, inuutakan mo pa sa pera. Total, yung iba sabi, total, kapatid ko kanuman siya, hindi ko nang babayaran yung utang niya. Ay, hindi mo mauwi niyan kasi lamaran ka. No? Lalo na tayong mga Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, tayuan mo na hindi ka mang-uutang. Kahit kanino. Pero yung merong loan po, loan na sasakyan, loan na bahay, okay lang po yan. No, okay lang po yan. Kasi po yan ay, kapag po kasi nag-ipon ka muna, bago, matuwa na ka, bayo kami kasaling balik. Mga privilege po yan. Na po yan. Pero kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka mang-uutang kahit kaninong tao. Malagwa mo yung sabihin, Pastor, hindi nyo po alam ng naranasan ko po. Na 2007, kahit na po 2007,
kahit po, hindi naman ako pinagre-resign ng pinaka-boss po namin, pero sabi ko, magre-resign na ako kasi ang alam ko po, mayroong panawagan ng Diyos sa akin. Bagamat po ang dialysis po noon, mahal na mahal dahil ang dialysis po noon sa PhilHealth, ang libre lang 30 usage lang. 30 lang. Tapos po nasa 1,000 plus lang po yung inaawas po. Malaki po ang gastos. Ang dapat, during that time, 2007 hanggang last year lang po halos linibre ang dialysis po. Pero paganda na, nung pandemic, gumanda po ang nagkaroon po, naging 90 po, naging 60, naging 90 usage po in a year. Ang pwede mo pong ngayon po unlimited na. Pero hindi po lahat libre pa. Pero during that time po, pati po yung gamot ko, ang dami ko pong gamot po noon, kailangan meron akong minimum 50,000 para lang sa dialysis a month. Noon po. Pero nagtiwala po kami sa Lord. Kahit kanino pong tao, kahit po yung mga mayaman dito sa church, alala po nga sabi ka, kung pintalan ko la at maramdaman ko la. Lagi nyo po nga po narinig sa akin dito, sobra-sobra yung pagpapala. Sabihan ko yun kaya rin ng service at mumuntakin kahit kunwari, Pastor, balo mo na, I can do the math. May po lang sabihan, Pastor, kasi makanyanitang kahit ko, balo mo na. Pero kung Kristiyano ka, mapapatunayan mong tapat ang Diyos kung ikaw ay tapat. Meron kang integrity. Now si Noah, going back kay Noah, kung kayo po yung anak ni Noah, maniniwala kayo sa tatay nyo? Mamurit niya siguro tatang ko. Hindi po. Kung kakilala nyo talaga si Noah, maniniwala kayo because of his integrity. Tinatawanan po sila ng lahat ng tao. During this time po, nanganganak ang tao hanggang 900 years old po. Ang sabi po ng mga Bible scholars, ang mga namatay po during this time po ay nasa 10 billion pataas. Naniniwala ho ba kayo doon? Kung ayaw niyong maniwala, ilan po ang billion ang mundo noong 18th century? 1 billion lang. 1 billion lang. Tingnan niyo po yung... Ilan tayo ngayon? After 200 years lang, hindi naman 1,000 years. After 200 years. At saka namamatay ang tao ng 80 to 100 years old. At hindi na nanganganak. No, hanggang, siguro po, ang alam ko lang na nanganganak pa ang tao, nasa 40 years old. Di ho ba? Babae pala, hindi basta tao. Babae po nanganganak po. Pero dito, during the time of Noah, hanggang pong 900 years old, nanganganak po yung tao. Kaya nga po, umabot sila ng more than 10 billion. Ganito po kayo. Pero napakasama ng tao po. Napakasama po ng tao. Kaya po, galit na galit ang Diyos po. Sabi po ng Panginoon, pumasok na kayo. Kwento ko na lang po sa inyo, yung buong pamilya. And then, magdala kayo ng 7 pares ng mga malilinis na tsaka 1 pares ng maruruming animals. Ano po yung marurumi po? Yung pong, halimbawa po, yung baboy, yung mga hoof po, bagamat yung mga kabayo, yan po, lahat niyan, makikita niyo po yan sa Book of Leviticus, yung unclean at saka mga clean animals. No, wala po kong time dyan. At 7 pairs ng lahat ng ibon. Lahat po. Hindi po lang ba 1 pares. Mali po yung puro 1 pares. Ang 1 pares lang po yung unclean animals, ang sabi po dyan, kung nakikita nyo. So lahat po dyan, at and verse 5, Noah did all that the Lord commanded him. Now, kahapon po pinag-uusapan namin ng mga pastors, elders po ito, tsaka mga full-time workers po natin. Paano kaya ang inutos ni Noah? Ikaw yung elepante, inuub ko ganyan. Meron po noon nagtatanong, Pastor, kung totoo yung arko ni Noah, paano magkakasya yung dinosaur dyan? Lahat po ng hayop na, including kung meron mang dinosaur, lahat po dyan, ang sinakay po niya, mga bata, baby. Alam niyo ho ba, ang isang crocodile po, or alligator, kapag po nangitlog po yan, yung, halimbawa po, ganyang kalaki po yung ulo ng crocodile, yung kanyang mga anak pwede niyang lagay sa ibibig kasi malilit po sila parang butiki. So, hindi siya magsasakay ng isang napakalaking crocodile. Hindi rin siya, hindi po engot si Noah na magsasakay po siya ng napakalaking elepante. Ang isasakay po niya, maliliit para po mag-replenish pa po yan, mag-multiply pa, mag-produce pa po. Manganak po sila.
Pero ang kamangha-mangha, no, paano po yun? No, dalawang cobra, no, yan, lumalakad po dyan, 2 leon. Hindi pa po mabagsik ang mga hayop during this time. After the flood, doon po naging mabagsik po yung hayop after the flood. Nagsalita po ang Diyos. Wala po akong time, pero basahin niyo po, napakaganda po ng kwento po dito. So, ang ibig sabihin po dito, talagang tinawag ba ni Noah, oy kayong mga pinili. Kasi ilan lang po 7 pares lang ng bawat klase ng malilinis na animals, ay 1 pares sa mga marurumi, 7 pares lang din po ng lahat ng mga klase ng ibon. Sino po kaya yung chosen, no? Pero alam niyo po, napakahirap po nito. Ewan ko kung ang pinapakita ko po sa inyo dito, tignan niyo po kung gaano yung katindi yung pananampalataya ni Noah. And then, sabi ng Lord po dyan, 7 days from now, uulan. 7 days, nasa loob po sila ng arko, hindi pa umuulan. Alam niyo po yung nagbakasyon kayo sa ibang lugar, halimbawa po sa, kahit na Boracay pa yan, 3 days na mainip na ka, bisana kang muli. Hindi ho ba? Ako pastor, bisa ako pang parubingguan. Pero ako po, ganun po ako pag, halimbawa po, no? Ito pong, lana pang, nung pa hindi na ako nagdadialysis, no? Minsan sa beach po, 1 linggo kami, yung 4th day pa lang, mainip na ka. Bisa na kang muli. Ito po, nasa loob lang po sila ng, kung madilim po, 1 bintana lang at 1 pintuan lang po itong pinagawa po ng Panginoon. Naghihintay po ng 7 days. Wala pong nagduda sa kanila na, Tang, totoo po yung sasabihin nyo. 5 ng aldo kayo ni. Nananuta. Yung mga tao sa labas, tumatawa niyan. Lewi ni Noah. Pilanong aldo yan. Pero nung 7th day, tumatawa pa rin sila. Bigla pong sabi ng bumukas ang langit. Kasi po yung bloom yan, tubig po yan. Basahin niyo po yung Genesis. Kaya wala pong pwedeng lumabas po dyan, no? Pastor, naniwala ka sa flat earth. Wala po akong, noon po, 2017, diniscuss ko po yan. Pinatunayan ko from the Bible at sa nakikita po natin. No, alam niyo po, sabi po nila, umiikot ang mundo 1,000 miles per hour. Alam niyo po yung 1,000 miles or 1,600 kilometers per hour, umiikot ang mundo. Alam niyo po yung super typhoon po natin, nasa 185 kilometers to 200 kilometers ang po yun. Lumipad po yung mga maniwala kayo, dudurot ang makanta. Tapos hindi po yan, tumatakbo tayo ng mga 27,000 miles. Ang buong galaxy daw po, ang buong solar system, tumatakbo po siya ng nasa 500,000 miles. Can you imagine that speed? Mabilis pa sa But anyway, ang sabi po ng Genesis, hinati po ng Panginoon ang tubig sa ibaba, tubig sa itaas. At tinawag po niya yung vault or firmament. At yung pong firmament na yan, nabutas po para po lumubog ang mundo. Kulang po kasi ang ulap para ilubog ang mundo. At ang lahat po ng, sumibol po, nabutas po ang mga yung springs. Para po, bumukal po. Para po agad bumaha po ang mundo. For 40 days, nangyayari po yan. Para po ang buong lupain. At ang pinakamataas na bundok, mailubog po. Hanggang 20 feet po ang pinakamataas na bundok na lumubog. Ang alam po natin, Mount Everest. Pero sabi nila, mayroon pang mas mataas sa Mount Everest. But anyway, hanggang 20 feet po ang pagkakalubog po ng ganun po kataas. Ang baha po dito, 7 days po. Now, going back po sa faith ni Noah, sa verse 16 po, the animals going in were male and female of every living thing, and God commanded Noah, then the Lord shut him in. Ang nagligtas po talaga kina Noah, hindi po yung arko lang, kundi po sinild po nagkaroon po ng shield, kasi sabi diyan, sinyat po, sinara ng Diyos ang buong arko, para walang tulo. Kasi po, isipin niyo po ito, first time po nilang gumawa. No? Kung ito po ay may tulo po at for 150 days, palutang-lutang po yan, paano po nilang sa ibaba, kukunin nila yung tubig, tapos nasa taas po yung napakaliit na window. Alam niyo po, wala pong tumulo kahit isang patak. Bakit? Ang Diyos po ang nag-shield ng arko ni Noah. It's a miracle. Amen? It's a miracle po dito. Now, dito pa sa Hebrews 11:7, sabi po dito, it was by faith that Noah built a large boat
Bakit? In other words, sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya, what is faith? Hebrews 11:1. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. No, kahit hindi mo nakikita dahil sinabi ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, naniniwala ka. Wala pa, pero dahil sinabi ng Diyos, naniniwala ka. Wala, tulad ko po, wala pa yung kagalingan, pero alam ko, meron ng kagalingan. Kung wala pa po yung provision, yung pera, wala pa, alam mo, meron na. Dahil yun ang pananampalataya. Wala pa yung bahay na pinagpe-pray mo, pero alam mo, nandyan na. Wala pa yung sasakyan na pinagpe-pray mo na gusto mong pamaskong ngayon, sasakyan. No, believe by faith. And it will be yours. It will be yours. Ang sabi po. Kaya po sabi dito, dahil sa pananampalataya, yung kahit hindi po naintindihan ni Noah at hindi pa niya talaga nakikita, naniwala siya sa salita ng Diyos na sinabi po niya sa kanya. Kaya sabi po dyan, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God. Hindi ko na po tatapusin. Gusto ko lang bakit dito. Yung faith po, that means if you have faith, you need to obey. Kung sinasabi mong may pananampalataya ka sa Diyos, patunayan mo sa iyong gawa. Now, ang tanong, what if si Noah hindi sumunod sa Lord? Patay kang bata ka. Hindi po sila maliligtas. Pero dahil sila ay sumunod at pumasok po sila. Now, alam niyo po, sabi ng Hebrews, ang Old Testament is just the shadow of the New Testament. It is the shadow of Jesus Christ. And maraming typology or symbolism sa Old Testament about Jesus. Now, ang ark, yung Noah's Ark, it is also a typology of Jesus. It symbolizes Jesus. Yung pong lahat silang pumasok, sila ay naligtas. Katulad po ng sinabi ng Lord sa John 10:9, I am the door. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Kaya nga po, typology, yung Noah's Ark, it symbolizes Jesus. Marami pong typology si Jesus. Yung pong tabernacle, typology of Jesus. Lahat ng nasa loob, typology of Jesus. Ang ibig sabihin po nito, lahat po doon ay nakikita mo si Jesus. Si Boaz, typology of Jesus, nakikita mo si Jesus. Doon po, yung character ni Jesus, nakikita mo kay Boaz. Si Joseph the Dreamer, typology of Jesus, sinave ang kanyang family, nakikita mo si Jesus sa kanya. So yung ark po na ginawa, yung barkong ginawa po, nakikita po natin si Jesus dito. Na by grace, siya sa isang pinto ng arko, kaya sabi ng Lord, kung ako ang pinto, kung papasok kayo sa akin, sabi dito, no? Sabi dito, he will be saved. He will go in and out and find pasture. Amen. Kaya nga po, kung tayo lang po isusunod sa Lord, papasok kay Lord, papasok tayo sa isang relasyon kay Jesus, no? Meron tayong salvation. Ang sabi ng Hebrews 5:9, in this way, God qualified him as a perfect high priest, and he became the source of what? Eternal salvation for all those who obey him. Because to believe is to obey. Katulad po ng ating slogan ngayong anniversary, to believe is to obey. Kung talagang naniniwala ka, if you really believe, you need to obey. Kaya nga sabi dyan, he became the source of eternal salvation. Siya po yung pinanggalingan ng ating salvation, the eternal life po natin, because we obey Him. Amen. Because to believe is to obey. Kaya nga po, yung lahat ng hindi pumasok doon sa barko na ginawa po ni Noah, napahamak po sila. Katulad ng ayaw pong pumasok sa relasyon na maging Panginoon nilang Panginoong Jesus, sila po ay mapapahamak. Nakasulat po yan sa John 3:36. If anyone who believes in God's Son has eternal life. Pero, sabi po dito, anyone who does not obey. Kanina, believe. Anyone who believe. Pero ngayon, obey. Why? Because to believe is to obey. Yan po ang ibig sabihin po niyan sa Bible. Ang ibig sabihin ng, if you really believe, you are obeying Him. So kaya sabi dito, anyone who does not obey the Son will never experience eternal life but remains under God's wrath or angry judgment. Papunta sila ng impyerno. 2 Thessalonians 1:8, He will punish, ang sabi po doon, those who do not know God,
who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Parurusahan daw po. Yung hindi ayaw sumunod sa gospel ni Jesus. Amen. Pero dahil po nanampalataya si Noah, ang buong pamilya niya na saved. And did you know, ang sabi ng Bible, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. Is this automatic? No. Dahil ikaw ay born again na, paano masasave ang pamilya mo? Ikaw mismo, ipakilala mo si Jesus. Sa pamumuhay mo, sa integrity, nakikita po nila na nabago na ang ugali mo, na naging mabuting tao ka, pabuti ka ba ng pabuti? No, pabuti ka ng pabuti. No, patino ka ng patino. Maniniwala pong pamilya mo, maliligtas sila. Pero kung hindi ka matino, ikaw mismo hindi ka naligtas, at hindi rin maliligtas ang pamilya mo. Kung matino ka, katulad ni Noah, believe you and your household. Alam mo yung household dito, hindi lang family. Kung meron kayong katulong, maliligtas mo sila. Kung ikaw ay negosyante, may mga nagtatrabaho ka, maliligtas sila. Bakit? Dahil sa'yo. Bakit? Dahil sa'yo. Kasi obligasyon po nating ipakilala si Kristo sa lahat ng nasasakupan po natin. Amen. So persevere in your faith by obeying God's word, katulad ni Noah, and the blessing of salvation. Ito po yung pinakamagandang blessing. Blessing of salvation will be yours and your family. Number 2, ang pag-aaralan naman po natin ngayon, yung obedience po ni Abraham. Abraham's obedience led him to receive his miracle. Ano yung miracle niya? Nagkaanak po siya. Hindi lang siya nagkaanak. Dumami po ang anak niya, bagamat hindi sa kanya, sa mga kapwa-puwa niya, at nagkaroon ng isang bansa na ang pangalan ngayon na pinagpe-pray po natin lagi ay Israel. Alam po natin ang kwento po ni Abraham na matanda na po siya. Sabi po dito sa Genesis 12:1-4, the Lord had said to Abram pa po pangalan niya noon, at pinulatan po ng Lord later on ng Abraham, ibig sabihin, father of many nations, ama ng maraming bansa. Si Sarai, to Sarah, ina ng maraming bansa. At alam niyo po yung faith nila, nagtatawagan sila, ama ng maraming anak, kain na tayo. Siguro sabi ng mga tao sa kanya, matwa na lang, mamumurit na lang. Pero hindi sila nahiya dahil yung kasi ang salita ng Diyos at pangalan na binigay sa kanila. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, go from your country, lumisan ka sa iyong bansa, sa iyong mga tao, your people, your father's household, ang mga pamilya at mga kasama ng tatay mo, and pumunta ka to the land I will show you. At this time, 75 years old si Abraham. Senior citizen na po, pinag-abroad pa ng Lord. No? And then, I will make you into a great nation. Ang maganda kay Lord, agad niyang sasabihin kung ano yung pangako. O nga naman, kung utusan ka ng kung talagang Diyos, sasabihin siguro ni Abraham, ba't inuutusan ako ng Diyos na ito? Wala naman siyang pangako. Ang Lord po, alam niyo po, kung minsan tayo nagiging masyadong religious, basta simba ka, kamamasak yung Ginoo. Hindi po totoo yun. Lagi kang umasa sa Lord. Lagi kang umasa na ikaw pagpalain ng Diyos. Kasi dito, ang sabi ng Panginoon siya mismo, I will make you to a great nation, I will bless you. Pagpapalain kita. Hindi sinabi ni, Abraham, inuutusan kita, basta wala akong pangako sa iyo. Ako ang Diyos, inuutusan kita. Ganun ba ang Diyos? Hindi po. Ang sabi niya, Abraham, inuutusan kita, pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Bakit? Kasi pagpapalain kita kung susunod ka. Sinabi ba niya kung susunod ka? Opo, mamaya po pagkikita ko sa inyo ang verse. No? I will make you into a great nation. Ibig sabihin po dito, malaking bansa, no? Makapangyarihang bansa, isa sa pinakamakapangyarihang bansa, ang Israel. Na kahit libo-libo pong daang libo na po ang mga missiles na pinaano po sa kanila, pero sila lang po, out of more than 200 countries in the whole world, sila lang po yung meron pong tinatawag na Iron Dome. Yung intelligence po yung wisdom na binigay po ng Diyos sa Israel, kakaiba. No? Kaya nga po tayo pinagpala dahil ang Diyos natin, yung Diyos ng Israel. Amen? So sabi diyan, I will make you into great, your name great, pasisikatin kita. Kaya nga po, napakalit na bansa, sikat na sikat. Ang daming galit, napakalit lang po, ang daming galit na bansa, na yung mga higanting bansa nakapalibot sa kanyang Muslim countries, na ilang daang taon nang nakalibot, saka 1,000, 2,000 taon na gustong maano po ang Israel, pero hindi nila malipol-lipol.
hindi nila mapatay-patay ang lahi ng Israel. Bagamat nabalik ang Israel po, 1948, alam po natin yan. At dahil sa boto ng Pilipinas, last vote po, naging bansa ang Israel. Kaya kung bakit tayo pinagpapala, dahil po naging pagpapala tayo sa Israel. During the time of Holocaust, 1,200 Jews nandito po sa tinanggap ni Manuel L. Quezon. Ayaw tanggapin sa ibang bansa dahil natatakot sila kay Hitler. Pero tayo tinanggap po natin. Bakit po tayo pinagpala? Kasi sabi ng Panginoon dito, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. Kung bakit pinagpe-pray natin ang Israel, kasi yun ang sikreto sa pagpapala. And I will, sabi dyan, whoever curses you, I will curse. Kaya tingnan niyo po, yung mga kinikurs ng Israel, kawawa po sila. Tayo po, napakakurap na bansa. Ang dami pong kayamanan na pininakaw na po ng mga politikong, mga demonyo pong yan, no? Na salamat po, may mga makukulong na. Pero, kahit ang dami na nilang kayamanan na ninakaw sa ilang dekada na po, pero ang Pilipinas po, pinagpapala pa rin. Bakit? Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos ng Israel. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And peoples on earth will be blessed through you. Paano po pinagpala ang buong mundo ngayon? Dahil kay Jesus. No, isa na lang po ito, baka matawa kayo. Dahil po kay Jesus, may Pasko. Hanggang po dito ang Iglesia ni Cristo na maniwala aking Pasko at ilang 13 month na pong bonus. Tatanggap lang pang regalo ding lamaran. Pero maniwala aking Pasko. Pati Muslim. Pinagpala po ang buong mundo. 10 minutes na ako mukano. Kaya ko pa. Anyway, dating gawi. So, sabi dito, so Abraham went as the Lord told him. Hindi nagtanong, agad-agad umalis si Abraham. Hindi muna siya nag-isip-isip kay Lord, ano kaya? 75 years old na ako. Agad po siyang Sabi po dyan, kasama si Lot, dahil patay na po ang tatay ni Lot, inadapt niya si Lot. And then si Abraham po, 75 years old daw po nung lumisan siya. Hebrews 11:8, by faith. Katulad ni Noah, it was also by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ang hirap po nito. No ko rin kukuyamon ta, Lord. Hindi ho ba tayo magtatanong pero siya hindi siya nagtanong. Basta sinabi ng Diyos, sige, punta ka doon. And pinagpala si Abraham. Hindi lang po ng kaligtasan. Opo, maganda po. Ang pinakamagandang blessing yung maligtas ka, mapunta ka ng langit. Pero pinagpala pa lang si Abraham sa lupa pa lang. At kapag ikaw ay pinagpapala, sino po ang galit? Saan po natin nakita yan? Nagalit po si Satanas. Sa book of Job. Ang sabi niya, ginawa mo pang mayaman si Job. Galit po siya dahil mayaman si Job. Si Abraham, gaano siya kayaman? Sabi po ng Genesis 13:2, Abraham was very rich. Nakakita na ho ba kayo ng very rich? In livestock, silver and gold. Alam niyo po, napakaraming tao ni Abraham. I think sa palagay ko nasa 1,000. Kasi meron siyang 318 na sundalo na tinrain niya. Na natalo niya yung 4 na hari. Matindi po si Abraham. Napakayaman po ni Abraham. Kaya nga po na-rebuke niya yung hari ng Sodom. Binibili yung 318 soldiers niya. Hindi ko ibebenta sa iyo yan. Kasi baka sabihin mo, ikaw ang nagpayaman sa akin. Kasi gusto po ni Abraham yung glory kay Lord lang. Amen. Sa Romans 4:18-21, sabi dito, even when there was no reason for hope, wala nang pag-asa. Ang sabi dito, si Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. For God said to him, that's how many descendants you will have. Naniniwala siya na dadaming kanyang lahi. So, and Abraham's faith did not weaken. For more than 25 years, hindi nang hina ang pananampalataya ni Abraham. Napakatindi po. Tayo po kung minsan, ilang araw pa lang mahina ang pananampalataya natin, pero siya, for more than 25 years, kahit po nung tumanda na si Isaac, hindi po nang hina. Sabi po dito, kahit even though about 100 years of age, and he figured his body was good as dead, and so Sarah's womb, ibig sabihin, matanda na sila, walang pag-asa, pero hindi nang hina pa ng palataya niya, pero he never wavered, Abraham never wavered in believing God's promise. Siya pong nagpawardi-wardi kanya kasi yung pananampalataya, hindi siya nagduda kahit katiting si Abraham. In fact,
his faith grew stronger. Sa paghihintay niya ng answered prayer po niya for more than 25 years, lalong lumago, lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. Ilang years ka namang naghihintay, kapatid? Dapat habang naghihintay tayo, lalong tumitibay ang pananampalataya natin. Ako po, 19 years na po ako naghihintay na makaalis po, magna 19 years na sa January na makaalis sa dialysis. Pero napansin ko po, mas matindi ang pananampalataya ko noon ngayon kesa noon. Dapat po katulad natin si Abraham. Yung iba po sa atin, ilang araw, ilang linggo pa lang, naiinip ka na, parang mas alam mo pa sa Diyos. Magtiwala ka, kapatid. Kahit ilang taon ka pa maghintay, kung yan ang kalooban ng Diyos, palaguhin mo at patibayin mo ang iyong pananampalataya by not doubting God, by not questioning God and complaining to God. Huwag kang mag-complain sa Diyos. Bagkus magpasalamat ka, sabihin mong, tapat ka, Lord. Because ang sabi ng Bible, it is impossible for God to lie. Imposibleng magsinungaling ang Diyos because His nature, hindi niya kayang magsinungaling. Hindi niya kaya nga po kung may pangako ang Diyos, bakit hindi natutupad? It is the problem of our faith. Kailangan lang magpatuloy tayong lumago at tumibay sa pananampalataya, kapatid, at siguradong tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako dahil sa ating pananampalataya. Na katulad ni Abraham, hindi manghihina kailanman. And then sabi po dito, his faith grew stronger and this brought glory to God. Kapag tumitibay ka sa pananampalataya, it brings glory to God. Kahit ang dami mo pang pagsubok na nararanasan, pero kung matibay ka sa pananampalataya, it brings glory to God. Amen. And then, he was fully convinced. Kumbinsidong-kumbinsido siya. Kumbaga po, talaga pong nagpabudol-budol si Kung magpapabudol ka na lang, kapatid, kung magpapauto ka na lang, sa Diyos ka magpauto. Dahil kung sa Diyos ka magpauto, hindi ka mapapahamak. Bagamat hindi man maganda yung salitang uto-uto, budol, no? Pero iba po sa atin, nagpapauto sa media, nagpapauto kung kani-kanino. Yung iba, nagpapauto dun sa mga salita sa kanto, na walang Diyos, na huwag kang ganong magbasa ng Bible, o magsimba, baka lumagpas ka sa... Nagpapabudol-budol kayo sa ibang na wala naman pong matinong magagawa sa inyo yan. Ang Diyos po, hindi siya sinungaling. Alam niyo po, hindi ako aabot ng 19 years sa dialysis, sa dami ko na pong mga karamdaman sa puso, sa lahat na naranasan, pero ang Diyos ang kagalingan ko po. Ang Diyos ang nag-sustain. Dahil sinabi ng Panginoon, panghawakan mo lang ang salita ko, yung Psalms 118:17, na hindi ka mamamatay, bagkos mangangaral ka pa ng salita ko. I will not die, but live, and I will proclaim what the Lord has done. Kaya po ako buhay ngayon para mangaral, para sermonin ko po kayo. Kaya kahit mag-overtime ako, praise the Lord, agad kong mag-amen. Kahit umabot ako ng 10:00, ikayo na mo, uling maranot na ako kanita. No. Now, dumating ang panahon, malaki na si Abraham. Sabi po ng mga Bible scholars, hindi po bata si Isaac nung i-offer po ni Abraham. He was about 30 to 37 years old. Malaki na, bayong tao na. Binata na po siya. Sa Genesis 22:1-3 po ito, sabi dito, sometime later, God tested Abraham's faith. Tinest pa. Alam niyo po na, di ba testing na yung umalis siya sa, na hindi niya alam siya pupunta sa kanilang, umalis siya sa kanyang tahanan, hindi niya alam siya pupunta? Hindi ba testing na yung for more than 25 years, naghintay siya na magkaanak siya? Pero tinest pa ng Lord. Bakit po? Kasi ito yung final test kay Abraham. Sa buhay po natin, merong final test. Hanggat buhay po tayo, merong mga testing sa buhay. Tinetest ang faith po natin. Kung talagang totoo po yan. Sabi po ng Panginoon sa kanya, Oy Abraham, sabi niya, take your son, your only son, Isaac, na whom you love so much, na mahal mo. No? Parang nagsiselos po ang Diyos dito, no? Kasabi niya, and go to the land of Moriah, no? I-sacrifice mo siya doon, sunugin mo siya, maging burnt offering ko. Wala pong, alam niyo po yung burnt offering na tao, gawain po ng mga pag-ano yan. Pero si Abraham hindi siya nagtanong, Lord, di ba gawain ng mga pag-ano yan? That is demonic, Lord. Higit sa lahat, Lord, 25 years kong hinihintay ito.
Sabi mo, darami ang aking anak sa pamamagitan ni Isaac. Pero bakit ngayon gusto mong patayin ko siya? Nagtanong si Abraham, hindi po. He obeyed without delay. Sa verse 3, the next morning, Abraham got up early. Hindi dahil hindi siya nakatulog, excited siyang sumunod sa Lord. Take note, kapag mayroong pinagawa sa inyo ang Diyos, maging excited kayong agad sumunod sa Diyos. Hindi ko po alam kung anong pinapagawa ng Diyos sa inyo, pero kapag mayroong pinagawa ang Lord, katulad ni Abraham, umaga pa lang, excited na siya. Siya po yung nag-ayos ng kanyang Mercedes-Benz. Ang sabi po dyan, he saddled his donkey. Yung Mercedes-Benz po niya, yung 4x4. No? He saddled his donkey. Ang dami niyang servants. Siguro po kahit 1,000 servant meron siya, wala siyang inutusan. At ang ano po siya, he chopped wood. Siya pa po yung nagsibak ng kahoy. Bakit? Kapag nag-offer ka, kapatid, siguraduhin mo yung offering mo galing sa pinagpaguran mo. Hindi yung, di na nang kaya pang offering. Bagamat yung mga bata, pwede po yan. No? Sa baon nyo, kayo kumuha. Meron mga estudyante dito. Kaya pang bakal mo, kung estudyante ka, doon mo kukunin yung tithes mo. Kung may 100 pesos kang baon, magkano yung tithes? 10 pesos. O doon ka rin kukuha ng iyong another 10 pesos para pang offering. 80 niya kasi, pastor, pero alam nyo, yun ang sikreto ng pagpapala. No, hindi kailangan ng Diyos ang pera po natin. Ang kailangan po, ang gusto ng Diyos, maging masunurin tayo para hindi tayo maghirap sa mundong ito. Para tuloy-tuloy po yung paglingkod natin sa Diyos. Kung naghihirap tayo, ang lagi mo na, hindi ka makakapaglingkod sa Diyos. Lagi ka na lang maghanap ng pera. Ay Lord, hindi ako makakapag-preach ngayon. Maghanap ako ng pera. Amuari. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, kahit kailan, hindi ako mang-uutang dahil sinabi ni David sa salita niya, no, na bata pa siya, tumanda siya, wala pa siyang nakitang servant niya na nagpalimos ng tinapay. Kaya sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo, magpipreach ako sa iyo, pero lahat ng pangangailangan ko, pati yung mga anak ko, hindi ko sila pag-aaralin sa public school. Mag-aaral po sila sa private school. O yung isa nga, mag-graduate na po siya, nakakadalawa na po siyang course. Management at saka po criminology. Yung isa po, kagagraduate lang ng nursing. No? At dahil ambisyosa, binigay po ng Lord, gusto pa niyang mag-medicine. Ang sabi ko, the Lord will provide. God will provide. Amen. Yung kagad, hey anak, ano po, kapag alam mong buhay ang Diyos mo, kahit wala pa sa iyo yung pera, pero meron kang Kristo, walang imposible. Walang imposible, sabihin ko po sa inyo. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng bahay, pero meron po akong sariling bahay. More than 2 years ago, nakumpleto ko na po yung bayad sa pag-ibig. Akala ko marinig, pero ni minsan hindi ako pumalya sa pag-ibig po. Ni minsan hindi ako nakiusap. Laging advance po yung pagbabayad ko. Bakit? Buhay ang aking Diyos na si Jesucristo. Hindi po siya nagpabaya. Maging katulad natin si Noah at si Abraham, alam nila buhay. Kaya ang Diyos nila, kaya sabi niya, Lord, sige, i-offer ko. Kuwento ko na lang po sa inyo. Di ba, sinunod po niya. Very, very much willing po. Ang tanong, bakit nagpauto pa si Abraham na sunugin, patayin yung kanyang anak? Ito po yung sagot. Noon po, tanong ko rin po ito, pero nakita ko po yung sagot sa Hebrews 11:17-19. It was by faith that Abraham offered Isaac as sacrifice when God was testing him. Abraham, who has received God's promises, was ready to sacrifice his son. Sasaksakin na lamang po niya. Si Isaac po, even though God told him na, sasabihin ko na lang po, dadarami ang iyong sanlahi kay Isaac. Magiging isang bansa si Isaac. Ang sabi, and then Abraham nag-reason out. Nagsalita si Abraham sa sarili niya. He reasoned out. Sabi po niyo dito, Abraham reasoned that if Isaac died, kahit mamatay man si Isaac, sabi po niya, God was able to bring him back to life again. Alam ko, bubuhayin siya ng Diyos. Ang tindi po ni Abraham. Wala pa siyang nakitang patay na nabuhay sa kanyang buhay, pero alam niya, sa Diyos walang imposible. Kasi bakit? Yun lang surroundings yung nakikita niya, yung mga stars, mga puno, mga hayop, mga tao na ginawa ng tao. Sapat na kay Abraham yun, na sa Diyos walang imposible. Pero tayo, ang dami ng milagro. Ang dami pang nakasulat sa Bible. Si Abraham walang Bible.
Pero ang dami pa rin natin duda. Kapatid, it's about time. No, para hindi nyo malang makalimutan itong message ito, it's about time. Magpauto ka na sa Diyos. Magpabudol ka na sa Diyos. Dahil kapag nagpauto ka sa Diyos, sumunod ka ng todo sa Diyos, ito yung tunay na pagpapala. Yung pagsunod sa Diyos. At ang sabi po diyan, in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Kasi bakit? Nung pong, dito po, balikan natin yung Genesis 22, 15, 18. Sabi po dito, the angel of the Lord called to Abraham from heaven second time. Pag sinabing the angel of the Lord, si Jesus po ito. The angel, hindi po yan an angel of the Lord. The angel, title po yan. One of the title of God or si Jesus is the angel of the Lord. Sabi diyan, I swear by myself, declares the Lord. So kung sinabi dito, sabi kanina, angel of the Lord. Dito, declares the Lord. So yung angel of the Lord is Lord. Diyan mismo sa text pong yan. Naunawaan niyo po. Paano mo nasabing, Pastor, the angel of the Lord is Lord? Ayan po. I swear by myself, declares the Lord, the angel of the Lord, that because you have done this, and you have that withheld your son, your only son, dahil ginawa mo yan, I will surely bless you. Alam niyo po ibig sabihin po nito? Hindi pa pala sigurado yung blessing kahit nangako ng Diyos kung hindi ka susunod. Anak, pagpapalain kita, pero kung hindi ka sumunod, hindi mo. Kasabi nito, dahil ginawa mo yan, yung i-offer mo yung pinakamamahal mong anak, I will surely, siguradong i-bless kita, Abraham. Di ba nangako na siya nung wala pa siyang anak sa Genesis chapter 12? Nangako na siya. Pero dito sabi niya, talagang i-bless kita dahil tinupad mo ang pinapagawa ko. And then sabi diyan, at pararamihin ko, no, sa dami ng between, no, mababasa niyo po diyan, your descendants will make possession of the cities and their enemies. And through your offspring, sa mga sanlahi mo, all nations on earth will be blessed. Why? Because you, ano po yung sekreto bakit na-bless si Abraham? Obedience. Obedience is the secret. Kaya nga po, I tell you, sabi mo sa katabi mo, mag-obey ka na. Trust and obey if you want to be blessed. Sabi ni James, James 2:22, you see that his faith and his action, si Abraham po sinasabi dito, were working together. His faith was made complete by what he did. Yung iba pong mga religion, sinasabi po nila, ang faith kailangan para maligtas ka, faith plus works. No. Faith equals works. Kung meron kang faith, kailangan merong works, merong obedience. Hindi po yan faith plus works. Kung meron kang pananampalataya pa lang, hindi pwedeng hindi siya magbunga ng obedience, ng good works. Kaya sabi dito, his faith was made complete. Incomplete po ang iyong pananampalataya kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Amen. Kaya nga po, ang Diyos nagalit po sa Revelations 3:2 sa mga church in Sardis. Ang sabi po niya dito, wake up, strengthen what remains and is about to die. He was telling about yung spiritual life. Mamamatay na yung spiritual life mo na na-born again. Mamamatay na yung ilaw, yung apoy na na-born again na espiritu mo, sabi ng Panginoon. For I have found your deeds. Yung gawa mo, yung obedience mo, unfinished in the sight of my God. Lahat tayo gusto ng Panginoon na matapos natin yung karera ng buhay dito, yung pinapagawa ng Diyos. Kaya nung bago mamatay si Paul, bago siya pugutan ng ulo, ang sabi po niya, I have run the race, I have finished, I have fought the good fight of faith, I have run the race, I have finished, I have kept the faith. Natapos po niya yung lalabanan. Kaya sinabi ni Paul kay Timothy, bago siya mamatay, fight the good fight of faith. Amen. Lumaban po tayo. Yung good fight of faith, yung pong pananampalataya po rin. Ano man yung ginagawa ng diablo sa atin, ano man pagsubok, ano man karamdaman, ano man problema, lumaban po tayo sa ating pananampalataya. Kasi kapag lumaban ka, kapatid, garantisado ang iyong panalo. Dahil kay Kristo. God's amazing blessings are guaranteed if we prove our faith through obedience from the heart. Kaya po naging garantisado yung blessing kay Abraham because of his obedience from the heart. Lastly, matuto po tayo sa buhay ni Moses. Moses' obedience set his family free from slavery.
Alam po natin ang kwento ni Moses. Tinawagan po siya from burning bush. Napalayain po, nagkaroon ng 10 plagues, no? Yung pong, at nung tumakas po sila, lahat po nito, nahati yung dagat, no? Kinukwento ko na lang po sa inyo. Ano po sabi ng Hebrews 11:24-29? It was by faith. Katulad po ni Noah, ni Abraham, faith lang po, pananampalataya sa Diyos. Ano yung ibig sabihin ng pananampalataya? Kung re-rephrase po, yung naniniwala ka sa salita ng Diyos kahit hindi mo naintindihan completely at kahit hindi mo pa nakikita. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ayaw niya maging prince of Egypt. Mas gusto niya, sabi niya, he chose to share the oppression of God's people. Mas gusto niya yung kalahi niyang mga Hudyo na kahit sila'y parusahin at kahit sila'y slave. Basta't ayaw niya po, sabi diyan, enjoying the fleeting of pleasures of sin. Dahil yung Egypt po, makasalanan, ayaw niya pong maging prince of Egypt. And then, verse 26, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt. Alam niyo pong kamangha-mangha dito, sino yung kausap ni Moses sa burning bush? Si Jesus. Pastor, nakasulat ba yun? Ayan po, hindi niyo nababasa. Kasi nga po sa Old Testament, hindi nakareveal si Jesus. Sa New Testament, sabi dito, ang kausap ni Moses, sabi po dito si Moses, he thought it was better to suffer. Mas maganda na mag-suffer ako, sabi ni Moses, for the sake of Christ. Yung nasa burning bush, si Jesus. Wow! Kaya nga po yung God of the Old Testament and God of the New Testament, iisa lang po. There is only one God. And His name is? Jesus. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Then tuloy po natin, shortcut ko lang, verse 27, He kept right on going because He kept His eyes on the one who is invisible. Lagi po niyang, isipin niyo po yung He kept His eyes on the one who is invisible. Di ba niya nakikita pero nakatuon ang paningin niya? Ano ibig sabihin dito, nakatuon ang paningin niya doon sa hindi niya nakikita sa Diyos? Ibig sabihin dito, nakatuon ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, ang kanyang pananampalataya, walang iba kundi sa Diyos na hindi niya pa nakita. Amen. Kaya po, kaya nga po, ang sabi diyan, it was by faith Moses commanded the people na magkaano po, no? Anyway, hindi ko na po anuhin po diyan. Basahin ko na lang po ito. Our obedience to God's word can bring spiritual freedom. No? And blessings to our families. Kapag ikaw ay obedient, alam niyo po, kahit mag-isa ka lang na Kristiyano sa pamilya, mabibless na ang family mo. Not because of them, but because of Jesus na nasa iyo. Amen. Very important po ito. Pastor, ako lang mag-isa, pero bakit hindi blessed? I-search mo ang puso mo, are you truly obedient from the heart? Kaya sabi po dyan, just as Moses' obedience led the Israelites physical freedom, na hindi na po sila naging slave, lumaya po sila. By trusting and obeying God, we can experience breakthroughs, protection, and guidance potentially leading to freedom from spiritual, emotional, or situational slavery in our lives and families. Kapag tayo po'y obedient, palalayaan po tayo ng Lord, maging yung pamilya po natin. Anuman po yung nag-enslave po sa atin. Amen. Kaya nga sabi po ng Lord sa Mark 16:15, go into all the world and proclaim, preach the gospel. Ang sabi po dyan, no, sabi niya po dyan, whoever believes will be baptized. Then 17, these signs will accompany those who believe. Anong signs? Mga miracle. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. Mag-speak in tongues sila. They will speak serpents in their hands, and if they drink deadly poison, it will not hurt them. It speaks about divine protection. No? And then, they will lay hands on the sick and they will recover. Ang sinasabi po dito, binigyan tayong authority ng Panginoon. God gave Moses authority to set His people free. Moses, binibigyan kitang authority, binibigyan kitang kapangyarihan, nandyan sa tungkod mo yung kapangyarihan. No? Pumunta ka na doon, sapat na yan. Ang Lord po, yung kapangyarihan, nasa atin po, yung Holy Spirit. Christ has also given us authority to set the captives free. Kung meron pong addiction sa inyong pamilya, you have the authority. Kung ano man pong demonyo yan, palayasin nyo sa inyong pamilya. Take note, hindi po yung pamilya nyo, yung demonyo na umaalipin sa pamilya. Baka sangkanan nyo ko. Yeah. Amen po ba? May natutunan mo ba kayo kay Noah? Kay
Abraham, and Moses. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Mag-review na po tayo. Obedience is the key to God's blessing. Noah's obedience saved his family from God's wrath. Abraham's obedience led him to receive his miracle. Moses' obedience set his family free from slavery. Noah, Abraham, and Moses received their blessings and miracles because they obeyed God in faith. When you obey, be sure in faith. Pag nag-o-obey ka, dapat sa pananampalataya, hindi sa katalinuhan. Ay, opo, mag-obey ko, Lord, kasi makanini. No. You obey not because of your intelligence. You obey because of your faith. Nakasulat ba yan? Yes, obedience to the faith. Tatlong verse pong pagkikita ko sa inyo. Romans 1:5, yung naka-highlight na lang. Obedience that comes from faith. Sabi po ni Paul, sa Acts po, no, sinabi din po ni, I think si Peter po ito, obedient to the faith. Ang lahat po daw ng mga high priest dito, naging obedient to the faith. Romans 16:26, obedience that comes from faith. Remember this, when you obey, be sure it is from faith. Ano ba ibig sabihin ng faith? Yung nananampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakikita sa Kanyang salita. Amen. Pag nag-obey tayo, halimbawa po dito, nag-obey tayo, nagbigay tayo sa Lord, be sure it's from faith. Kung hindi po mag-multiply. Marami pong nag-offering, maraming nagtatites, kung minsan hindi nabibless because it's not from faith. And it is, if it is from faith, it is from love also. Amen. Kaya nga po, obedient to the faith means being obedient to His Word even if you don't understand. Wow. Lastly po, before we take the Holy Communion, may kwento po kayo sa inyo sa Luke 5:4-7. Minsan po, ito po yung mga first year na first days na nagpipreach po si Lord, hiniram po ni Lord yung bangka ni Peter, hindi pa niya disciple. And then after po hinirang ng Lord yung bangka ni Peter para doon tumayo ang Lord, mag-preach po siya sa pangpang. Ang sabi niya kay Peter, Peter, halika dito, pumunta ka sa laot. Ang sabi po dyan, put out on the deep, punta ka sa laot, at ibaba mo ang iyong net. Yung throw your net on the right side of your boat, doon po sa resurrection yon. After resurrection ng Lord. Dito po, let down your nets. Ibaba mo muli ang net mo. Anong sabi ni Peter? Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Wala po. Alam niyo po, puyat po kami. Mangingisda kami, kayo karpintero. No, hindi po niya sinabi, pero sabi niya, puyat kami, Panginoon. Master, puyat kami, wala kaming nahuli. Pero sumunod ba si Peter? Ano sabi ni Peter? But because you say so, dahil sinabi mo, Panginoon, susunod ako, I will let down the nets. Alam po natin, ang sabi po dyan, when they had done so, they caught such large number of fish, and their nets began to break. Napakarami po. So they signaled their partners, si James and si John po ito, yung mga partner po nila, para pagtulungan po yung ano po nila. And yung, pareho pong bangka, lumulubog po sila dahil sa dami ng ano. Alam niyo po, kung minsan nagpapakapagod tayo sa abroad, 20 years, 10 years. Alam niyo po yung pagpapagod mo na, o kaya dito, kahit dito po, nagpapakapagod ka, nag-overtime ka, hindi ka pa nag-church. Pumapasok ka kahit holiday. Pero alam niyo po, yung trabaho mong 10 years or 20 years, kung magiging masunurin ka lang, pwedeng ibigay ng Diyos yan in just one day if you obey the Word of God. Amen! Tayo po lahat.